Mga kasister, tayo nga ay hindi muna magsasaka for today's kaganapan. Sapagkat subalit tayo ay magkusinira na muna. Para tayo nga ay abutan ng anda ni Mr. David. Dahil pag walang tunda, mainit ang ulo ng sangkatauhang Pilipino. Charot. Yo, what's up ko nga na't mga kasister? Kamusta mas ginamos? Buhi pa ba ang tanan? Char. For today's kaganapan mga kasister, ako ay aalis na muna ng aming bahay. At sinundo na nga tayo ng padjero ni Madam Emma ninyo. Madali ang lakad nga lang ito mga kasister sapagkat subalit ako ay maraming ginagawa kapag araw ng linggo. Dahil ayon nga kay Marites, tayo inasawa laang para gawing katulong. Sana all Marites, sayahay ang buhay. At sabi ko nga sa aking sarili mga kasister, edi wow, siopaw, kahaba ng pila dito mga kasister. Kadami-dami ninyo dyan mga kabrother, kabagal ninyo magkilos. At dahil kumain na nga pala muna kami bago kami pumasok dito sa Asian Store. Sapagkat subalit kapag ikaw ay gutom na pumunta rito, baka ikaw ay mapapanik buying mga kasister. Kaya huwag ka talaga papasok dito, sister, nagutom ka. Or else, baka matakaw, tingin man kasi. Kumbaga, lahat na lang nang makita mo na gusto mong kainin, damputin mo, kay makutoy man ang tiyan mo, sis. Paglabas nga namin ng store, mga kasister, ay perting pagkainita naman dito, mga kasister, sa bansang Texas. Charot. At buti na nga lang, mga kasister, mayroon tayong dalang balaban. Hindi na nga nakatiis itong si Madam Emma, mga kasister. Umakyat na nga siya dito, mga kasister, upang ilagay itong ating mga pinamili. Partida pa nga ito dahil siya ay naka-heels pa. Habang itong si Madam Rayo naman ay pahawak-hawak na lang ng talong. Hindi niya nga namalayan at may naisamang isang talong sa kanyang mga grocery. Iburet ka talaga ng mga talong ka, sister, kay sinundan ka man, sis. Dahil perting kainita sa labas, mga kasister, murag isog baka sa kalayan. Kaya duman na lang muna kami dito para bumili nitong shake. Shake ba? Kay boba man yan, sis. Huwag ka nang umano dyan, kay taga-bukid man ko, sis. Kay wala man ito sa bukid, sister. Ay talaga naman, murag nagbinangyan man, sis. Kaya nag-video-video pa while nag-drink ng milk tea. Today mga kasister, mapil mo talaga na summer na dito sa Texas. Yung pagkainit niya mga kasister, mahapdi sa balat. Tapos parang maggiltak man ang imong headbone. Maaari talaga mga kasister, huwag na lang talaga tayo lumabas. Sayang man ang Kojic, sister. Sayang ang mga whitening lotion. Sayang ang mga glutathione. Dati mas gusto ko talaga ang summer, no? Pero ngayon I realize na hindi ko pala gusto. Char. Kung nag-wonder kayo mga kasister, no? Kung ano ba yung mga pinamili ko doon sa Asian Store. Dahil hindi na tayo mag-video-video ng mga yuhol-yuhol. Nga naman nga yuhol-yuhol ka, sister. Base, grocery haul, sister. So after kung ayusin yung mga pinamili ko, nagluto muna ako. Kasi while nandoon ako sa store, nag-message ang asawa ko, sister, na Tom Jones na daw siya. May request siya na food pero hindi ko pa naluto. Pag-uwi ko, nagdali-dali ako magluto at ayun, ubos sa sobrang kagutom niya. Oras na naman ito para magluto ulit tayo mga kasister. Lutuin ko naman ngayon para sa ibaon ng aking asawa. Nasanay na si Mr. David sa mga luto natin. Kaya pag kumakain kami sa labas mga kasister, walang masarap sa kanya. Ang ending, pag-uwi namin mga kasister, mag-request pa siya. Kaya huwag na lang talaga tayo kumain sa labas kasister. Kaya mapagod man ang aking katawang lupa, sister. So anyway, by the way mga kasister, no? Sino ang mga nakaranas dyan na kinuha ka bilang isang ninang sa isang binyag? Kahit na malayo ka naman, tapos hindi pa kayo close nung nag-invite sa'yo, sis. Ay, sus, Mariusip. So, bali itong ating istorya, no? Hinaing ng isa nating kababayan na nandito sa ibang bansa. Out of nowhere daw, biglang may nag-message sa kanya at ito nga daw si ate girl. Ayon sa mensahe, no, tinanong daw siya kung pwede siyang kunin na maging ninang. So, si kabayan, hindi naman daw siya makatanggi. Dahil lagi daw sinasabi ng kanyang mama noon na bawal magtanggi. Na kapag may kumuha sa'yo na maging ninang ng bata. Pero napaisip nga daw si kabayan na parang ang awkward naman. Kasi never daw silang nag-uusap netong babae na nag-invite sa kanya. Like, wala ba silang connection? Last na nakausap niya daw ito ay nung grade 3 pa sila, tapos wala na. Bali, friend lang daw sila sa Facebook tsaka sa IG. Tapos sinabihan daw siya nito ni ate girl na meron daw pa parting magaganda. So, bali naisip ni kabayan na baka ito ay nag-i-expect ng pangregalo. Napasabi na lang talaga siya sa kanyang sarili na paano siya maka-attend dito sa binyag na ito ay nasa ibang bansa nga siya. At paano niya maipaabot ang kanyang regalo kung malayo naman daw talaga siya. Ay sis, ipa-LBC na yan or ipa-Gcash. Charot. At ang kanyang katanungan nga sa madlang people, normal lang ba itong mga ganitong kaganapan? Na kahit di mo ka-close ay pwede mong kuning ninang sa binyag ng anak mo. So mga ka-sister, hindi ito normal kundi abnormal. Charot. At doon nga sa part na kinuha kang ninang ni ate girl na wala naman kayong malalim na connection. Na katulad ng sinabi mong hindi naman talaga kayo close. Kundi kayong dalawa ay open laang. Charot.
Sabi mo nga, siya ay friend mo laang sa IG at Facebook. So, ibig sabihin, updated siya sa life mo, Zez. Alam niya na ikaw ay nandito sa ibang bansa. At alam niya na kaya mong magbigay ng konting pakimkim. Eme. At may kakayanan kang magbigay ng pangregalos. Alam nga naman, sister, no? Kuhanin nila yung magninang sa anak nila yung walang tungda. Paano na lang nila mabawi ang ginastos nila? Mindset ba? Mindset. Siyempre, charot lang yun. Ikaw naman masyado kang seryoso, Zez. Kaon mo na lang ng rambutan yung problema mo, Zez. Nabusog ka pa. You know what, sister? Huwag ka na talaga magtaka. Dahil ganyan talaga ang mga mindset ng ating mga kapwa Pilipina. Ops, hindi ko po nilalahan. Basta na sa ibang bansa, kahit hindi ka kilala or hindi kayo close, kukunin ka niyan. Ang mahalaga, may ninang na nasa ibang bansa. For me, mga kasister, no? Hindi talaga ako naniniwala na hindi mo pwedeng tanggihan. Dahil ang pagkuha ng ninang, ang mga ninong, para sa iyong bibinyagan na anak, ito ay magsisilbing pangalawang magulang sa iyong anak. Hindi magsisilbing tagabigay ng tungdahan, kundi sila ang pangalawang magulang nagagabay sa iyo. Kaya dapat ang makukuhanin yung ninang ay yung mga close nyo, kakilala nyo talaga, or yung malapit dyan sa inyo. Hindi yung ginawa nyo ng hanap buhay, yung pagbinyag, pagkuha ng mga ninong at ninang. Galit yarn. Hindi ba pwedeng nagpapaliwanag lang? Meron din kasi na iba na kumuha ng ninang para i-assign yung mga handa doon sa mga kinuhang ninong at ninang. Huwag tayo ganun, mga Zeza. Magpabinyag kung mayroong tongda. Hay, kung wala namang kwarta, maghipos na lang ta sa binit or magkatulog na lang ta, Zez, para hindi tayo makadistorbo ng kinabuhi ng iba. Dahil ang mahalaga, buhi ka, Zez. So anyway, by the way, highway. Maiging tanim ako dito ng mga kalabasa. Tumubo na nga sila, mga kasister. Habol ko lang naman doon ay yung mga bulaklak ba ng kalabasa. Kay namit man yun utanin si. Kaya kung ikaw wala kang maobra sa imong kinabuhi, no? Magtanom ka, agod may kanon ka. Hindi yung puro kangayo. Charot.